Ang aking munting prinsesa na si Jiang Zi ay hindi masaya. Sa kabilang linya, siya ay bihira. Hindi ako nilambing, ang kanyang boses ay mahina at malamig, sinabi lamang niya. Okay lang ako. Binaba ko ang telepono at dahan-dahang tinanggal ang aking apron. May mapapahamak. Sa mundong ito, kahit sino ay maaaring hindi masaya. Maliban sa kanya, Chen Yuxuan, hindi ako makakasalo sa hapunan ngayong gabi. Sa telepono, ang boses ni Jiang Zi ay may bahid ng pagod. Inaasikaso ko ang isang bagong dating na bluefin tuna. Napahinto si Wen Yan. Ano, okay lang ako, may problema lang sa kumpanya. Mayroon bang mas importante pa kaysa sa pagkain? Tanong ko ng mahina. Tumahimik ang kabilang linya. Naiisip ko siya ngayon. Nakakunot ang kanyang maliit na ilong at nakanguso. Ganito siya kapag hindi masaya. Ganoon talaga. Ayaw kong magsalita. Lanan. Bumuntong hininga siya. Sige, maghintay ka sa akin. Hindi ko siya binigyan ng pagkakataong tumanggi. Ibinaba ko agad ang telepono at pinunasan ang aking mga kamay. Inimpake ko ang mga naasikasong dekalidad na sangkap at ibinalik sa thermostatikong freezer. Pagkatapos ay mula sa aparador. Kinuha ko ang insulated lunchbox. Naroon ang kalapati na sinabawan na nilaga sa loob ng 3 oras at ilan sa kanyang mga paboritong putahe. Si Jiang Zi, ang munting ninuno, ay nasira ang tiyan mula pagkabata. Sabi ko, ano ang pinapatunayan mo? Kailangan mo bang patunayan ang iyong kakayahan sa mga walang kwentang tao na yon? Yakap niya ang braso ko at umuugong. Ay naku, Kuya Yuxuan, isipin mo na lang na nakakaranas ako ng buhay. Kung hindi ay nakakabagot, hindi ko siya matanggihan kaya pumayag ako. Ang kondisyon ay kailangan niyang umuwi para kumain araw-araw. Ilang araw pa lang, naglakas loob na siyang sumuway. Nagmamaneho ako ng ordinaryong kotse. Dahan-dahan. Patungo sa gusali ng opisina ng kumpanya. Hindi ko masabi kung masaya ba ako o malungkot. Curious lang ako kung ano ang naglakas loob na magpahirap sa aking munting prinsesa. Sa harapan ng kumpanya, isang babae na may magandang makeup. Tiningnan niya ako mula ulo hanggang paa. Ang kanyang mga mata ay nagpakita ng walang pagtatagong pang-insulto. Ginoo, sino po ang hinahanap nyo? Nandito ako para kay Jiang Zi. Nakangiti kong sinabi parang amoy tagsibol. Jiang Zi, para siyang nakarinig ng isang biro. May appointment ba siya? Wala. Ipinagluluto ko siya ng pagkain. Ipinagluluto ng pagkain. Ngumisi siya. Ang aming kumpanya ay may mahigpit na pamamahala. Hindi basta-basta makakapasok ang sinuman. Itinuro niya ang waiting area sa tabi. Dito mo na lang iwan. May magbibigay na lang sa kanya mamaya. Bahagyang nawala ang ngiti ko. Hindi na. Ako na mismo ang magbibigay sa kanya. Sir, pinahihirapan mo ako. Itiniklop niya ang kanyang mga braso. Medyo naiinip. Ang aming kumpanya ay isang lehitimong kumpanya. Hindi ito isang palengke. Tuluyang nawala ang ngiti sa aking mukha. Ulitin ko, akyat ako. Malumanay pa rin ang aking boses, ngunit malamig na ang aking mga mata. Kinilabutan siya sa aking titig. Ngunit matigas pa rin ang kanyang ulo. Ano ba ang problema mo? Hindi ka ba nakakaintindi ng sinasabi ko? Sinabi ng hindi pwede, hindi talaga pwede. Wang, anong nangyayari? Ang ingay-ingay sa may pintuan. Ano ba yan? Isang lalaking may receding hairline ang lumapit, nakalitaw ang malaking tiyan. May otoridad sa kanyang mukha. Agad na nagbago ang ekspresyon ng receptionist at naging mapagkunwari. Manager Zhang, gustong pumasok ng taong ito. Ipagluluto raw ng pagkain si Jiang Zi. Hindi ko siya mapigilan. Tiningnan ako ni Manager Zhang at saka tumingin sa lunchbox na hawak ko. Mas lalo pa siyang naging mapanlait. Ano ka ba ni Jiang Zi namin? Hindi ako sumagot, tahimik ko lang siyang tinitigan, nag-aalab ang galit sa aking mga mata. Siguro sanay na siya na lahat ng tao ay tumatango at yumuyuko sa kanya. Nang hindi ako sumagot, bahagyang nagbago ang kanyang ekspresyon. Binata, opisina ito. Hindi ito lugar para sa pagliligawan. Iwan mo na ang gamit mo at umalis ka na. Huwag kang makagambala sa imahe ng aming kumpanya. Habang sinasabi niya ito, iaabot na niya ang kanyang kamay. Bahagya akong umiwas. Sinabi ko na ako mismo ang magbibigay sa kanya. Ang pasensya ko ay unti-unting nauubos. Ang hayop sa aking puso. Nagsimula na silang magtawanan pero hindi pwede. Hindi alam ni Jiang Zi kung gaano pa katagal ako kailangang maghintay dito. Hindi ko hahayaang may ibang sumamantala sa kanya. Huminga ako ng malalim para pigilan ang galit ko at muling ipininta sa aking mukha. Ang maamo at walang panganib na ekspresyon. Direktor, nagdadala lang ako ng pagkain. Ilang minuto lang. Hindi ko maaabala ang trabaho ninyo. Pagbigyan niyo na ako. Napakababa ng tono ko. Halata namang gusto ni Direktor Zhang ang ginagawa ko. Hindi naman sa ayaw kong pagbigyan pero regulasyon ng kumpanya ito. Hindi pa niya tapos magsalita nang may mas nakakadiring boses na sumingaw. Bakit ang init dito? Anong ginagawa niyo rito sa oras ng trabaho? Isang lalaking nakasuot ng mamahaling suit. Lumapit ang lalaking may makintab na buhok. Mukha siyang 30 at malagkit ang tingin.
Noong nakita niya ako, may kasama itong hindi maitagong at paghamak. Agad na lumapit ang receptionist at si Director Zhang sa kanya na parang mga aso. Magandang araw, Silly. Ganito po kasi, boyfriend daw siya ni Jiang Zi. Nagdala raw ng pagkain. Alam niyo naman po, hindi pwede sa kumpanya natin ang mga walang kwentang tao. Nagpumilit pa rin kay Manager Li. Napangisi ako sa loob-loob ko. Kaya pala nandito si Director Zhang. Ito palang lalaking ito ang may gusto sa asawa ko. Lumapit siya sa akin at tumingin sa dala kong pagkain. Nagkunwari siyang nagulat at sinabi, ay, mayroon pa palang lalaking personal na nagdadala ng pagkain sa girlfriend niya ngayon. Napakabihira. Napakaswerte mo naman, Xiao Jiang, at may boyfriend kang ganyan. May iba siyang gustong ipahiwatig. May bahid ng pagiging green tea. Nakita ko sa kanyang mga mata ang panandaliang inggit at paghamak. Siguro iniisip niyang hindi ako karapat-dapat kay Jiang Zi, na isa lang akong marunong magluto para mapasaya ang babae. Ang galit na pinigilan ko kanina, gustong-gusto kong patayin siya. Ang mga taong humahadlang sa kasiyahan ko. Dapat mamatay. Pero pinigilan ko pa rin ang sarili ko. Sa likod ni Ili. Lumabas si Jiang Zi mula sa opisina. Nang makita niya ako, lumiwanag ang kanyang mga mata. Para sa kanya. Ang ngiti sa mukha ko ay mas lalong naging magiliw. Wala akong magawa. Hindi niya kayang kainin ang mga pagkain sa labas. Nakakahiya kayo, Ginoong Li. Nakita kong mabilis na papalapit sa akin si Jiang Zi. Ang kanyang malamig na mukha ay puno ng hindi maitatangging kagalakan sa sandaling ito. Chen Yupsuan, bakit ka nandito? Para siyang maliit na swallow, dumiretso sa aking mga bisig, ganap na binabaliwalaang. Tatlong mukha sa tabi na biglang naging hindi ba sinabi ko sa'yo na hintayin mo ako? Pinisil ko ang kanyang ilong ng may pagmamahal, ang tono ko ay malambot na parang tumutulo ang tubig. Ito at ang ako na humaharap sa mga taong iyon kanina. Ay ibang-iba. Niyakap ni Jiang Zi ang aking braso at isinandal ang kanyang ulo sa aking balikat. Malungkot niyang sinabi, akala ko nagalit ka. Paano ako magagalit sa'yo? Binuksan ko ang lunchbox na walang pakialam sa iba, nilagyan ng sabaw. Pigyon soup, inumin mo na. Malapit na itong lumamig. Masunurin siyang umupo sa sofa sa gilid at sumimsim ng sabaw. Ang kanyang nagagalak na ekspresyon ay tila umiinom siya ng isang elixir. Madilim na ito na parang ilalim ng kawali. Siguro hindi niya inaasahan na si Jiang Zi, na walang pakundangan at malamig sa kumpanya, ay magiging ganito kahina at kaibig-ibig sa harap ko. Ang malaking kaibahan na ito ay nagdulot ng kanyang ipinagmamalaking pagkalalaki. Ay nakatanggap ng malubhang dagok. Ang supervisor Zhang at ang receptionist ay lalong nagulat. Malapit nang mahulog ang kanilang mga panga. Jiang Zi, mag-ingat ka sa oras ng trabaho. Umubo si Supervisor Zhang, sinusubukang bawiin ang kanyang dignidad. Huminto si Jiang Zi sa pag-inom ng sabaw, itinaas ang kanyang ulo, at ang kanyang mga mata ay agad na bumalik sa malamig at mapagmataas na anak ng pamilyang Jiang. Supervisor Zhang, lunch break ngayon. Lumapit si Ginoong Li sa oras na ito at nagpanggap na nagpapakalma. Sige na, Lao Zhang, huwag kang makipagtalo sa isang maliit na babae. Bumaling siya kay Jiang Zi. Sa kanyang mukha ay mayroon na namang ngiting inaakala niyang kaakit-akit. Zi, alam kong pupunta ang boyfriend mo. Masaya ka, ngunit kailangan mo pa ring bigyang pansin ang trabaho. Itinuro niya ang mesa ni Jiang Zi. Mga dokumentong nakasalansan na parang bundok. Hinihintay kong makuha ang mga materyales na ito bago umuwi ngayong hapon. Sinundan ko ang kanyang daliri, hindi ko na kailangang tingnan ang mga dokumentong iyon para malaman na ang mga walang kabuluhan at nakakapagod na basura na gawain ito ay hindi ibibigay kay Jiang Zi, isang bagong empleyado na hindi pa katagal sa trabaho, kung ito ay mahalagang gawain. Sadyang ginugulo siya. Tumingin ako kay Jiang Zi at mahinang nagtanong. Mahal, ano ang gusto mo? Imbes na maging isang anak ng pamilyang Jiang, tumatakbo ka sa ganitong sira-sirang lugar. At napapaligiran ng mga humuhuning langaw. Hindi naman kalakasan ng boses ko, pero sa tahimik na opisina. Malinaw pa rin itong umabot sa tainga ng bawat isa. Ang mga mukha ni General Manager Li at Supervisor Zhang ay biglang naging napakasaya. Nagulat si Jiang Zi, pagkatapos ay ngumiti rin. May kumikislap na mapanuksong liwanag sa kanyang mga mata. Hindi ba't nag-experience ako ng buhay? Umiling ako. Tinitigan ang kanyang maliit na ilong, puno ng kawalan ng pag-asa at pagmamahal. Sapat na ba ang pag-experience? Sapat na ba ang pag-experience? Sapat na. Umuwi na tayo. Hinawakan ko ang kanyang kamay. Hindi man lang tiningnan ang mga nakatulalang iyon. Talagang sinasayang ko ang oras ko sa paggugol sa aking asawa. Parang kinakausap ko ang aking sarili. O parang sinasadya kong sabihin sa kanila, hindi na ako magpapanggap. Aamin na ako. Hayaan nating mag-bankrupt ang kumpanyang ito. Pagkatapos kong magsalita, nagkaroon ng katahimikan sa buong espasyo. Nakangangasik si Yao Wang sa front desk. Nakalaglag ang mga dokumento sa kanyang kamay sa lupa. Ang tiyan ni Supervisor Zhang ay gumagalaw ng husto. Parang isang isdang kinakapos ng oxygen.
At ang ekspresyon sa mukha ni General Manager Lee ay mula sa pagkabigla, hanggang sa pagtataka, hanggang sa sukdulang panunuya. Mag-bankrupt, mag-bankrupt. Para bang narinig niya ang pinakanakatawang joke sa siglo. Tumawa siya ng labis. Binata, alam mo ba ang sinasabi mo? Alam mo ba kung kaninong pag-aari ang kumpanya namin? Ito ay ang Jiang Corporation. Sa tingin mo ba kung sino ka para mapabankrupt mo ang isang kumpanya sa pamamagitan lamang ng pagbukas ng iyong bibig? Itinuro niya ako, mataas pa rin ang tono. Huwag mong isipin na dahil nagdadala ka ng pagkain sa iyong kasintahan, ay akala mo isa ka ng malaking tao. Malalim ang tubig sa lipunang ito. Ang mga lalaking tulad mo na umiikot lamang sa mga babae. Ay marami na akong nakita. Hindi ko siya pinansin, tumingin lamang ako kay Jiang Zi. Ano sa tingin mo? Nagninning ang mga mata ni Jiang Zi at bumuo ang isang arko sa sulok ng kanyang bibig na katulad ng sa akin. Wala siyang sinabi, ngunit ang kilos na ito ay nagpakita na ng lahat ng kanyang saloobin. Palagi siyang nasa tabi ko. Natigil ang pagtawa ni General Manager Lee. Hindi siya makapaniwalang tumingin kay Jiang Zi. Zi, hindi ka naman siguro naniniwala sa mga kalokohan niya, di ba? Nagmamayabang lang siya. Sinisiraan ka niya. Sa wakas ay tiningnan siya ni Jiang Zi. Sa kanyang mga mata ay ang pamilyar kong labis na lamig sa mga walang kwentang tao. Ang sinabi niya ang gusto kong mangyari. At naghintay siya, sinabi ang bawat salita. Sa tingin mo ba kung sino ka, Lee? Para tawagin ang pangalan ko. Ang mga salitang ito ay parang isang malakas na sampal na tumama sa mukha ni General Manager Lee. Biglang nagbago ang kulay ng kanyang mukha mula pula patungong puti, nanginginig siya iyong ilang sandali. Hindi rin siya makabuo ng isang buong pangungusap, hindi na siya tumatawa. Kinuha ko ang aking cellphone sa harap mismo ng kanilang mga mukha. Tumawag ako, mabilis na sinagot ang telepono, Hoy, Chen Yuxuan. Bakit napatawag ka? Sa kabilang linya, narinig ang isang malakas na boses ng lalaki. Siya ang magiging biyenan ko, ang chairman ng Jiang Group, ang ama ni Jiang Zi. Inilagay ko sa speakerphone, Tito Jiang, kasama ko si Zi. Oh, naglalambingan na naman kayong dalawa. Nasaan si Zi? Ipakausap mo sa akin, ilang araw na siyang hindi umuwi. Inabot ko kay Jiang Zi ang cellphone. Kinuha ni Jiang Zi ang telepono, biglang lumambot ang kanyang boses. Ay, ang aking munting anghel. Sa wakas kinausap mo rin ako. Kumusta ang pagtatrabaho sa kumpanyang iyon? Hindi maganda. Sumimangot si Jiang Zi, hindi ito masaya, puro mga nakakainis na tao. Malapit nang bumagsak ang kumpanyang ito, dahil sa mga parasite na iyon, gusto mo pang mag-experience. Para patunayan ang iyong sarili, ayan tuloy, alam mo nang hindi masaya, di ba? Naku, Papa. Huwag mo na akong pagalitan. Sige na nga, kung hindi mo gusto, huwag ka nang magtagal dyan. Umuwi ka na, ipagpapatayo pa kita ng 10 bagong kumpanya para paglaruan. Tumango ng mariin si Jiang Zi. Papa, sabi ni Chen Yuxuan, ipasarado na lang daw ang kumpanyang ito. Tumahimik ang kabilang linya ng 2 segundo. Pagkatapos, ano ang ginagawa mo? Bumalik na kayong dalawa dito para kumain. Ibinaba ang telepono, nabalot ng katahimikan ang buong opisina. Si Manager Lai, Supervisor Zhang. Siwang sa reception, parang natigilan silang tatlo, gumuho ang kanilang paniniwala sa mundo. Hinawakan ko ang kamay ni Jiang Zi, dahan-dahang naglakad patungo sa pinto, nang dumaan ako sa tabi ni Manager Lee. Huminto ako at tumingin sa kanya na may banayad ng ngiti. Nakalimutan kong magpakilala. Ako si Chen Yuxuan, mula sa Chen Group Chen. Nang lisanin namin ang gusaling iyon, tama ang sikat ng araw, si Jiang Zi ay parang isang koala. Nakayakap sa akin, Chen Yuxuan, ang gwapo mo kanina, lalo na nang sabihin mong hindi ka na magpapanggap. Nang nagladlad ka, namutla ang mukha ni Manager Lee, hahaha, nakakatawa. Binuksan ko ang pinto ng kotse, ipinasok siya sa passenger seat, umikot ako sa kabilang side para sumakay. Masaya ka na? Masaya. Tumango ito ng mariin, nagniningning ang mga mata. Para kang punang mga bituin. Kung alam ko lang na ganito kasimple, dapat noon pa kitang unang araw dinala dito. Sinisisi mo pa ako? Tinurot ko ang pisngi niya. Sino ba ang gustong patunayan ang sarili at mag-eksperimento sa buhay? Dinilaan niya ako at yumakap sa braso ko, naglalambing. Nagkamali ako, di ba? Basta, gusto ko lang makita kung wala ang pagiging Jiang family heiress. Kung ano ang kaya kong gawin. Pinaandar ko ang kotse at maayos na sumama sa daloy ng trapiko. Nakita mo na ngayon? Umamin ito ng medyo nahihiya. Nakita mo na halos hindi ka makagalaw. Hindi ako makakain kung hindi ikaw ang nagluto. Wala ka sa tabi ko. Hindi ako makatulog. Kapag may nakakainis akong tao, kailangan ko pang magpakatatag. Nanggigil at nanginginig. Isa-isa niyang binilang habang nakatiklop ang mga daliri. Nakikinig ako, may inis at katuwaan sa puso ko. Kaya, aking prinsesa, ano ba talaga ang pinagpipilitan mo? Inalis ko ang isa kong kamay. Ginulo ko ang buhok niya. Ipinanganak kang mayroon ng lahat. Ang maging masaya sa tabi ko. Sapat na yon. Kalmado ang tono ko pero ang pag-aari at pagmamahal sa boses ko. Hindi maitago.
Hindi na nagsalita si Jiang Zi. Tinitigan niya lang ako ng tahimik. Medyo namumula ang mga mata. Itong batang to, sobrang mapili sa pagkain simula pagkabata. Kapag ako lang ang nagpakain sa kanya, kakain siya ng maayos. Nakakatakot ang pagiging possessive. Pakiramdam niya palagi, kung hindi siya sapat na mahusay, iiwan ko siya. Kaya nag-aaral siya ng husto, pinipilit niyang patunayan ang sarili. Tunay na tanga. Sa intersection na may pulang ilaw, huminto ako. Humarap ako sa kanya, hinawakan ang mukha niya. Ang aking fiance ay ang baby na inalagaan ko simula pagkabata. Ang aking tanging exception. Kahit wala kang alam. Kahit wala kang silbi, alagaan kita habang buhay. Kaya, itigil mo na ang mga kung ano-anong iniisip mo. Ang gawin mo ay ang magpalambing at magmahal sa akin. Hanggang sa maging matanda na tayo. Naintindihan mo? Sa wakas, namuo ang luha sa kanyang mga mata. Dumulas ito sa kanyang pisngi, ngunit siya'y ngumiti, isang ngiting parang bata. Tumango siya ng mariin, pagkatapos ay kusang lumapit at hinalikan ako sa labi. Chen Yupsuan, akin ka rin. Sa buong buhay mo. Isa lang ako ang maaaring mayroon ka. Sa wakas, hindi na ako nagagalit at bumalik sa aming tahanan. Isang apartment sa tuktok na palapag na tanaw ang buong lungsod at ang ilog. Pagpasok ni Jiang Zi, hinubad niya ang kanyang mataas na takong. Ibinagsak niya ang sarili sa malambot na sofa. Mas komportable pa rin sa bahay. Nakahiga siyang parang tuyong isda. Wala siyang pakialam sa kanyang imahe. Umiling ako nang walang magawa at nilapitan siya para ayusin ang kanyang sapatos. Pagkatapos ay pumunta ako sa kusina para painitin ang kanyang pagkain. Halika na at kumain, lumalamig na ang sabaw. Subuan mo ako. Gumugulong siya sa sofa. Ikaw ang lumapit dito. Ayoko. Ngayon, ako ay nasugatan sa trabaho at hindi ako makalakad. Nagsimula siyang magmaktol. Ako ay nabuli sa trabaho. Ang aking puso ay lubhang nasaktan. Kailangan ko ng halik, yakap at pagbubuhat para gumaling. Natuwa ako sa kanya. Umupo ako sa kanyang tabi. Hinila ko siya sa aking bisig para sumandal sa akin. Pagkatapos ay kinuha ko ang mangkok at isa-isang sinubuan siya. Tama na ba, aking prinsesa? Masaya niyang ibinuka ang kanyang bibig at kumain ng isang subo ng pagkain. Masarap pa rin ang luto ng aking asawa. Masaya siyang pumikit. Sino ang iyong asawa? Kunwari ayaw ko, ngunit ang aking mga kamay ay napakalambing. Ikaw, bulol niyang sinabi. Konti na lang at ikakasal na tayo. Hindi mo ba balak umatras? Kapatid na Q, kapag umabot ka na sa legal na edad, magpapakasal na tayo. Namula bigla ang mukha ni Jiang Zi. Nagtago siya sa aking bisig at mahinang bumulong. Sino-sino ang magpapakasal sa'yo? Mahina akong natawa, umuuga ang aking dibdib. Ang batang ito na sinasalungat ang sinasabi. Noong kolehiyo, siya ay kinikilala ng buong paaralan bilang isang biro. Malamig, tahimik at mapagmataas. Wala siyang pakialam sa kahit sino. Ang mga nanliligaw sa kanya ay makakaabot mula sa gate ng paaralan hanggang sa likod ng bundok. Ngunit ako lang ang palaging nakatayo sa kanyang tabi. Noon, para hindi magdulot ng hindi kinakailangang gulo, ay nanatiling tahimik, nagsuot ng ordinaryong damit at nagmaneho ng ordinaryong kotse. Akala ng lahat na ako ay mahirap. Marami ang nagsasabi sa likod ko na hindi ako karapat-dapat kay Jiang Zi. Sabi nila isa lang akong katatawanan, reserbang aso na naglalaway. Minsan, isang mayaman ang nagtapat kay Jiang Zi sa harap ko. Gamit ang isang malaking palanggana ng rosas. Tinitigan niya ako ng may pangungutya. Excuse me, tumabi ka dyan. Huwag kang humarang. Hindi ako nagsalita noon. Tahimik ko lang tinitigan si Jiang Zi. Ni hindi man lang lumingon si Jiang Zi sa mayaman, diretsyo niyang kinapit ang braso ko. Pasensya na, may boyfriend na ako. Hindi nagpatalo ang mayaman. Siya, anong maibibigay niya sa'yo? Kaya kong bilhan ka ng pinakabagong bag, dalhin ka sa buong mundo para magbakasyon. Ngumiti si Jiang Zi. Ang ngiting iyon ay malamig at nangungutya. Ang kaya niyang ibigay sa akin, hindi mo kaya. Kaya niya akong ipagluto araw-araw. Kaya mo ba? Alam niya lahat ng gusto ko at mga gawi. Kaya mo ba? Siya ang lalaking pinangarap ko simula pa noong bata ako. Sino ka ba? Pagkatapos niyang sabihin yon, hinila niya ako paalis. Iniwan niya ang mayaman na naguguluhan sa hangin. Simula noong araw na yon, wala nang naglakas loob. Namanggulo sa kanya. Alam ng lahat na si Jiang Zi ay may isang mahirap na boyfriend na mas mahalaga pa sa buhay niya. Ang hindi nila alam ay itong sinasabing mahirap ay kayang bilhin ang buong kumpanya ng pamilya na ipinagmamalaki nila anumang oras. Pagkatapos kumain, bumalik ang sigla ni Jiang Zi. Yakap niya ang tablet, ako naman sa sofa. Habang abala siya sa kung anuman. Pagkatapos kong maglinis ng kusina, nakita ko. Siyang tumatawa ng malakas. Ano yan? Mukhang masaya ka. Umupo ako sa tabi niya. Kinuha ko ang tablet niya. Ang nasa screen ay isang internal forum ng kumpanya. Ang nakapin na post ay may pamagat na. Nakakulay pula at nakabold, malaking balita ngayong araw tungkol sa malaking pagbabago sa kumpanya ngayong hapon at ang tunay na pagkatao ni Jiang Zi na intern. Tinaasan ko ang kilay ko.
Ang bilis naman nila. Mabilis kong binasa ang nilalaman ng post. Ang nag-post ay marahil isa sa mga matatandang empleyado ng kumpanya. Mula nang magdala ako ng pagkain, ang pang-aapi ni Nahili at tagapamahala Zhang. Hanggang kay Jiang Zi, ikinuwento niya ang napakagandang tawag. Sa huli, binigyang diin ng post ang pangalan ko. Ang boyfriend niyang napakagwapo. Sa huli, sinabi niyang ang pangalan niya ay Chen Yuxuan, Chen ng Chen Group. Mga sis, Chen Group, isa yan sa pinakamataas sa pyramid sa bansa natin. Kaya malinaw na rin ang pagkatao ni Jiang Zi. Hindi siya ordinaryong intern. Ang yaman pala ni Jiang Zi, kaya pala kayang kalabanin si Inali. Kaya pala napakatapang niya. Umabot na sa 1,000 komento ang mga sagot. Grabe, grabe. Anong klaseng eksena ito? Totoong buhay na ba ng isang dominanteng si at ng kanyang munting asawa? Kaya pala napakaganda ni Jiang Zi at ang ganda ng kanyang aura. Tunay pala siyang prinsesa. Yung si Emily at si Supervisor Zhang, talagang nagkamali sila ng binangga. Nakakatawa. Siguro ngayon nagsisisi na sila. At yung receptionist, matagal ko na siyang hindi gusto. Mapanghusga sa kapwa. Ngayon, napahiya siya. Ako lang ba ang naiinggit sa boyfriend ni Jiang Zi? Gwapo, mayaman at maalaga. Anong klaseng perpektong lalaki ito? Kapag magkasama sila, para silang mga anghel. Nandun ako kaninang hapon, nakita ko lahat. Ang paraan ng pagtingin ni Chen Yuxuan kay Jiang Zi, promise, kahit lalaki ako, kinikilig ako. Sobrang lambing. Lumapit si Jiang Zi sa akin at nagtanong, ano, pinupuri ka nila? Binalik ko sa kanya ang tablet. Hindi ako sumagot, nabubor ako. Bakit ka nabubor? Sagot niya, hindi sumasang-ayon, tignan mo kung gaano sila kainggit sa akin. Itinuro niya sa akin ang isang komento. Handa akong ibigay ang 10 taon ng buhay ko para lang magkaroon ng boyfriend na katulad ni Chen Yuxuan. Itinaas niya ang kanyang baba na may pagmamalaki. Nakita mo, napakarami ang gusto sayo. Tiningnan ko ang kanyang pagyayabang. Hindi ko napigilang kurutin ang kanyang pisngi. Kung ganoon, kailangan mong bantayan ako ng mabuti. Siyempre naman. Agad niya akong niyakap. Akin ka lang. Walang pwedeng umagaw sayo. Nang makita ko ang kanyang cute na itsura, yung kaunting inis na naramdaman ko dahil sa mga mangmang sa kumpanyang iyon, ay nawala. Basta masaya siya, mas importante yon kaysa sa kahit ano. Nagring ang telepono. Message galing kay Tio Jiang, bata, sinimulan na ang proseso ng paglilinis ng kumpanya. Yung mga linta na gumagamit ng pondo ng kumpanya, naparusahan na. Yung apelyido ay Zhang, tinanggal na. Umuwi na kayo ni Zi para kumain. Inilagay ko ang telepono ko. Tanong ni Jiang Zi, sino yan? Pinapauwi tayo ni Papa para kumain. Uwi na naman tayo. Parang ayaw niya. Gusto ko pang makasama ka. Bukas na lang. Tumayo ako at iniabot ang kamay ko sa kanya. Tara na, baka tumawag na naman ang mama mo para bombahin tayo. Sige na nga, at ubili niyang hinawakan ang kamay ko. Kaya ko namang tumayo, pero bago tayo bumalik. Kailangan mo munang pumayag na gantihan ako. Anong igaganti mo? Tumayo siya sa kanyang mga daliri ng paa at bumulong sa aking tainga. Kailangan mo akong busugin. Busugin? Paano kita bubusugin? Ang sama mo, nagtatanong ka pa. Sabi niya habang inirapan ako. Sinuntok pa si Xiao Chen at pagkatapos ay yumuko para ayusin ang lahat. 2 oras na ang nakalipas. Papunta sa bahay ng mga Jiang, ang nanay ni Jiang Zi. Ang aking magiging biyenan ay nakatawag na ng 800 beses. Chen Yuxuan, kayong dalawa. Nasaan kayo nagpunta at hindi pa kayo nakakarating? Tita, papunta na po kami. Malapit na po kami, walang gana kong sagot. Nasaan si Zi? Pakiabot ang telepono sa kanya. Inabot ko ang telepono kay Jiang Zi na nasa upuan sa tabi ko, ang kanyang mga pisngi ay namumula pa rin. Nay, alam mo pa pala, na ako ang nanay mo. Saan kayo nagpunta ni Xiaoxuan? Malapit nang matapos kumain ang tatay mo. Naku, traffic lang, Nay. Walang pakundangan na nagdahilan si Jiang Zi. Traffic? Sinong niloloko mo? Akala mo ba dahil magkasama na kayo, wala na kayong pakialam sa oras? Galit na galit ang biyenan ko sa kabilang linya. Walang imik at nahiyang dinilaan ni Jiang Zi ang kanyang dila. Pagbalik sa malaking bahay ng mga Jiang, nakaupo na si Tito Jiang sa kanyang pwesto sa dulo ng mesa. Umiinom ng tsaan ng walang problema. Nang makita niya kaming pumasok, ibinaba niya ang tasa at inangat ang kanyang ulo. Alam niyo pa palang umuwi. Agad na tumakbo si Jiang Zi at yumakap sa braso ni Direktor Jiang at naglambing. Tay, miss na po kita. Tama na nga, sa tingin ko si Xiaoxuan ang gusto mo. Kaya hindi ka makakain, ano? Sabi ni Direktor Jiang pero nakangiti ang kanyang mukha. Lumabas ang nanay ni Jiang mula sa kusina. Bigla namang kinurot ni Jiang Zi ang kanyang tainga. Ikaw talagang bata ka. Sabi mo susubukan mo ang buhay, tapos ano? At pinuntahan ka pa ni Xiaoxuan para ayusin ang kalat mo. Nakakahiya. Naku, Nay, masakit, masakit. Eksaheradong sigaw ni Jiang Zi. Agad akong lumapit para umawat. Tita, huwag po ninyong sisihin si Zi. Gusto ko pong pumunta doon.
Binitawan ng nanay ni Jiang ang kanyang kamay at sinamaan ng tingin ang kanyang anak at saka bumaling sa akin. Bigla siyang ngumiti. Mas mabuti pa rin talaga si Xiaoxuan. Hinawakan niya ang aking kamay. Tinitignan ka mula ulo hanggang paa. Pumayat ka. Sigurado akong hindi ka kumakain ng maayos nitong mga nakaraang araw. Ang batang si Z na ito, puro pagpapahirap lang ang alam sa'yo. Pumayat ka na ng husto. Umupo ang buong pamilya para kumain na maingay. Sa hapagkainan, binanggit ni Ginoong Jiang ang tungkol sa kumpanya. Ang lalaking nagngangalang Li na iyon, ang tapang niya, sinubukan niyang gulangan ang anak ko na si Jiang. Nagbuga siya ng hangin. Inutusan ko na ang legal department na imbestigahan siya. Marami siyang kinita sa mga nakaraang taon. Sapat na yon para makulong siya ng 10 o 8 taon. Sabi ng nanay ni Jiang sa gilid na may pagtatamasa. Nararapat lang sa kanya. Hindi niya tinitingnan kung ano siya. Nakayukong kumakain si Jiang Zi, walang pakialam sa mga susunod na mangyayari. Basta't nandyan kami ng tatay niya, hindi niya kailangang mag-alala sa mga basurang ito. Tumingin sa akin si Ginoong Jiang. Yutsuan, Xiaoxuan, tama ang ginawa mo sa pagkakataong ito. Ang anak namin sa pamilya Jiang ay napakahalaga. Hindi basta-basta pwedeng apihin ng kahit sinong aso't pusa. Ang hayaan siyang maranasan ang buhay ay para lumawak ang kanyang pananaw, hindi para magdusa siya. Tumango ako. Alam ko po, Tito Jiang. Pagkatapos, biglang nagbago ang usapan ni Ginoong Jiang. Ang kasal ninyong dalawa, dapat ng pag-usapan, hindi ba? Sumubo ng sabaw si Jiang Zi. Halos maibugan niya ito. Namumula ang kanyang mukha habang nakatingin sa kanyang tatay. Anong sinasabi mo? Anong sinasabi ko? Simula pagkabata ay nakatakda na kayong ikasal. Ngayon, pareho na kayong nakapagtapos ng kolehiyo. Dapat na kayong magpakasal. Sabi ni Ginoong Jiang nang may kumpiyansa. Ang pamilya Chen. Hindi alam ang gagawin. Namumula ang mukha ni Jiang Zi na parang nilutong hipon. Lalong lumalaki ang ngiti sa sulok ng aking labi. Hinawakan ko ang kanyang kamay na nasa ilalim ng mesa. Sabi ko kay Ginoong Jiang, Tito, walang problema sa akin. Handa ako kahit kailan. Pagkaalis namin sa malaking bahay ng mga Jiang. Tahimik lang si Jiang Zi sa buong bayahe. Nakayakap siya sa kanyang mga braso, nakatingin sa papalayong tanawin ng gabi. Wala siyang imik. Alam kong nag-iisip na naman siya ng kung ano-ano. Pagka-uwi namin, tahimik siyang nagpalit ng sapatos. Tahimik siyang naligo. Pagkalabas niya, nakaupo ako sa sofa sa sala, naghihintay sa kanya. Tinapik ko ang pwesto sa tabi ko. Halika. Nag-alangan siya. Ayon na nga, nag-iisip na naman ang batang ito ng malalim. Hinarap ko siya sa akin para makita niya ang aking mga mata. Jiang Zi, tinitignan mo ako, ang tingin ko ay hindi pa nagiging seryoso. Sa tingin mo ba? Ako ba yung taong mapipigilan ng isang kasunduan sa kasal? Kinakagat niya ang kanyang labi at hindi nagsalita. Kung hindi kita gusto, hindi lang kasunduan sa kasal, kahit pa sino ka pa. Kahit pilitin pa ako, hindi kita titingnan. Akala mo ba? Ang pagsasama ng Chen Group at Jiang Group ay kailangan talaga tayo. Naniniwala ka ba? Sa sandaling sumang-ayon ako, ang mga gustong magpakasal sa akin ay hahaba mula rito hanggang France. Direkta ang mga sinasabi ko, medyo malupit pa nga. Sa estado mo, marami ring gustong magpakasal sa'yo. Ang pagsasama ng ating pamilya ay hindi kailanman kailangan. Dagdag lang ito sa maganda. Ang dahilan kung bakit gusto ko, kung bakit ako mabait sa'yo. Pinalalambing kita, pinoprotektahan kita, iisa lang ang dahilan. Hinawakan ko ang kanyang mukha. Dahan-dahan kong hinahaplos ang kanyang makinis na balat dahil mahal kita. Mula nang una kitang payungan sa gabing maulan, umiti ka at tinawag mo akong Kuya Yuksuan. Nalaman ko na ang batang babaeng ito ay akin na. Ipinagluluto kita, tinanggihan ko ang lahat ng mga babae, hinarang ko ang lahat ng mga panganib. Hindi dahil sa kasunduan sa kasal. Sige na, huwag mo nang itanong yan. Okay ba? Ang boses ko sa huli ay may halong pakiusap. Ang mga luha ni Jiang Zi ay parang mga perlas na naputol ang tali, hindi mapigilan. Inakap niya ako at umiyak ng malakas, umiiyak na parang batang nagtamo ng malaking kasalanan. Mahigpit ko siyang niyakap, hinayaan ko ang kanyang mga luha na bumasa sa aking damit. Dahan-dahan kong tinapik ang kanyang likod, tulad ng dati noong bata pa siya. Kapag pinapatulog ko siya, huwag kang matakot, nandito ako. Palagi akong nandito. Matagal umiyak si Jiang Zi hanggang sa huli. Nakatulog siya sa aking bisig, pantay ang kanyang paghinga. Malambot ang puso ko. Ang tangang ito, hindi niya alam kung ano ang ibig sabihin niya sa akin. Siya lang ang liwanag sa madilim kong pagkabata. Bilang tagapagmana ng Chen Group, mula pagkabata, tinanggap ko ang pinakamahigpit na edukasyong pang-elite. Sa mundo ko, walang katapusang pag-aaral, pagsusuri sa negosyo, at pagtimbang ng mga interes lamang. Lahat ng tao sa akin ay may paggalang o kaya na may umiiwas. Ang nakikita nila ay ang pagiging tagapagmana ng pamilya Chen. Tanging si Jiang Zi lamang, tanging ang batang babaeng ito. Ang walang pakialam na lalapit, yayakap sa binti ko, at tatawagin akong Kuya Yuksuan ng may lambing.
Ibibigay niya sa akin ang candy, sasabihin sa akin na ito ang pinakamasarap na bagay sa mundo. Kapag nasugatan ako dahil sa pagsasanay, iiyak siya ng higit pa sa akin, at pagkatapos ay clumsy na maglalagay ng band-aid sa akin. Ipagmamalaki niyang ipahayag sa lahat na si Chen Yuxuan ay akin, walang sinuman ang pwedeng mambuli sa kanya. Siya ang liwanag sa buhay ko, ang kayamanang handa kong protektahan gamit ang lahat. Ang pag-aasawa ay isa lamang magandang dahilan upang panatilihin siya sa aking tabi magpakailanman. Yumuko ako at nagbigay ng isang malambing na halik sa kanyang noo. Magandang gabi, aking babae. Nang magising si Gen Z kinabukasan, nakita niya ako na medyo nahihiya. Naibinaon ang kanyang ulo sa kumot. Huwag mo akong tawanan, sabi niya ng mahina. Hindi ako tumatawa. Umupo ako sa tabi ng kama, may hawak na isang baso ng maligamam na tubig. Bumangon ka at uminom ng tubig. Inilabas niya ang kanyang maliit na ulo mula sa kumot, maingat na inoobserbahan ang aking ekspresyon. Hindi ka nagalit sa akin. Kailan ba ako nagalit sa'yo? Nakakatawa kong tanong. Nagtanong ako kahapon ng isang napakagagong tanong. Na, medyo gago, tumango ako. Kaya't huwag ka nang magtatanong muli sa hinaharap. Tumango siya ng masunurin. Inabot ko sa kanya ang baso ng tubig. Uminom siya ng ilang higop, pagkatapos ay tumingin sa akin ng may pananabik. Chen Yuxuan, magpakasal na tayo. Ngunit ang kanyang mga mata ay napakatatag. Natigilan ako. Pagkatapos ay bumalot sa akin ang matinding kasiyahan. Ibinaba ko ang baso ng tubig at bigla siyang niyakap kasama ang kumot. Mahigpit, seryoso ka ba? Tumango siya ng mariin sa aking yakap. Napag-isipan ko na, ayoko nang mag-isip ng kung ano-ano pa. Gusto kitang itali ng mahigpit sa aking tabi. Para hindi ka na makatakas sa buong buhay mo. Ang kanyang dominante ngunit kaibig-ibig na deklarasyon ay nagpatawa sa akin ng mahina. Sige, gustong-gusto ko. Ang aming proseso ng pagpapakasal ay simple at mabilis. Kaming dalawa lang ang may dalang birth certificate. Paglabas namin ng munisipyo, hawak ni Gen Z ang 2 pulang libro. Paulit-ulit niya itong tinitignan at panay ang kanyang ngiti. Chen Yuxuan, tingnan mo. Legal na mag-asawa na tayo ngayon, the rest Chen. Hinawakan ko ang kanyang kamay. Hinalikan ko ang likod ng kanyang kamay. Mas lalo siyang napangiti at ang kanyang mga mata ay naging hugis gasuklay. Asawa ko, matamis niyang sambit. Natunaw ang puso ko sa kanyang pagtawag. Pinisil ko ang kanyang palad. Para ipagdiwang, ipagluluto kita ng masasarap na pagkain. CJ, magkahawak kamay kaming dalawa. Naglalakad sa kalye ng walang patutunguhan. Sumasayaw ang sikat ng araw sa pagitan ng mga dahon. Napaka-perpekto ng lahat. Sa gabing iyon, naghanda ako ng maraming pagkain na gustong-gusto ni Jiang Zi. Nagkaroon kami ng simpleng selebrasyon. Namumula ang pisngi ni Jiang Zi at nakasandal sa aking balikat na may malabong paningin. Asawa ko, ang saya-saya ko, sabi niya. Ako rin, tugon ko habang hinahaplos ang kanyang baba at ipinapatong ang aking baba sa kanyang buhok. Dati kong iniisip na hindi ako karapat-dapat sa'yo, mahina niyang sabi. Maliban sa magandang estado ng aking pamilya. At medyo maganda, parang wala akong alam. Kung wala ka sa buhay ko. Para akong walang silbi. Natatakot ako na baka isang araw magsawa ka sa akin at isipin mo na isa akong pabigat. Tahimik akong nakinig at hindi ko siya inantala. Kaya ko gustong patunayan ang aking sarili. Gusto kong ipakita sa iyo na hindi ako isang walang silbing palamuti. Gusto kong malaman mo na kaya ko ring maging mahusay. Pabulong kong sinabi sa kanyang tainga, baliw, hindi ka kailanman naging pabigat sa akin. Ikaw ang aking kahinaan at ikaw rin ang aking kalasad. Gusto kitang alagaan. Gusto kong makita kang umaasa sa akin. Ipinaparamdam nito sa akin na kailangan mo ako. Gen Z, hindi mo kailangang maging mahusay. Hindi mo rin kailangang patunayan ang kahit ano kanino man. Kailangan mo lang na panatilihin ang iyong sarili ng payapa. At maging prinsesa ko. Sapat na yon. Sumiksik siya sa aking bisig. Parang isang kuting na naghahanap ng aliw. Kung ganun, hindi mo ako dapat pagsawaan sa hinaharap. Hindi. Hindi mo dapat isipin na wala akong alam. Dapat mo akong ipagluto habang buhay at mahalin ako habang buhay. Ipinapangako ko. Sa wakas, nasiyahan na siya. Halos na. Ang gabing iyon ay puno ng pagmamahal at mahaba. Kinabukasan, nagising kaming dalawa ng mataas na ang araw. Naghahanda ako ng pananghalian sa kusina. Nakasuot ng aking puting kamiseta si Jiang Zi at tumakbo ng nakayapak. Niyakap niya ako mula sa likod. Mahal, anong masarap na niluluto mo? Seafood congee at paborito mong siopaw asado. Wow, ang saya ko. Nagpapakute siya sa likod ko, parang malaking palamuti. Napilitan akong patayin ang apoy. Ginang Chen, kung ganyan ka ng ganyan, ang tanghalian ay magiging hapunan na. Umiti siya ng nakakaloko. Binitawan ako, tumakbo sa tabi, at nagsimulang magkuha ng litrato gamit ang cellphone. Tinukunan ako ang pagkain ang kusina. Pagkatapos ay nagpost sa kanyang mga social media account, may caption na, kasal na ako. Tinag si Chen Yuxuan. Sa ibaba ay may 9 na litrato. May close-up ng 2 sertipiko ng kasal.
Mayroon din kuha sa likod ko habang nagluluto. May selfie niya na nakasuot ng aking kamiseta, at isa ring litrato ng aming mga kamay na magkahawak kamay, may singsing. Pagkatapos mag-post, itinapon niya ang cellphone sa tabi at tumulong na magdala ng plato. Katatapos lang naming ilapag ang pagkain sa mesa. Nagsimulang maglilikot ang cellphone. Pumutok ang social media account ni Jiang Z. Ang unang nagkomento ay si Ginoong Jiang at Ginang Jiang. Ginoong Jiang, hoy, ikaw na batang lalaki, tinangay mo ang anak ko. Tinangay, hindi man lang nagpaalam na ikinasal na pala kayo. Ginang Jiang, ang aking Xiao Bai Kay, parang anak na babae, kinain na ng baboy. Hindi man lang nagpaalam na ikinasal na pala kayo. Pagkatapos ay si Tatay Chen at Nanay Chen. Tatay Chen, magaling ang ginawa mo. Anak, hindi man lang nagpaalam na ikinasal na pala kayo. Nanay Chen, ang ganda ng manugang ko. Hindi man lang nagpaalam na ikinasal na pala kayo. Sa ibaba ay ang mga magkakaibigan at kaklase namin. Ang seksyon ng komento ay agad na binaha ng ni Waugi. At pagbati, tawa ng tawa si Jiang Z habang tinitingnan ang mga komento. Sinubuan ko siya ng siopaw asado. Kumain ka na, baka bombahin ka ng tawag ng mga magulang mo. Pagkasabi ko noon, tumunog ang cellphone niya. Si Ginang Jiang. Nagpa-cute si Jiang Z at sinagot ang tawag. Jiang Z, sumusobra ka na. Ang laki-laking bagay ng kasal, hindi mo man lang sinabi sa amin. Wala ka na bang galang sa akin bilang ina mo? Narinig ang galit na sigaw ng aking biyenan sa telepono. Inilayo ni Jiang Z ang cellphone. Pagkatapos niyang magalit, saka siya nagpabebe at sinabing, ay mama, hindi ba? Gusto ko kayong sorpresahin. Sa tingin ko, nakakatakot. Sige na, nandito lang sa tabi ko ang asawa ko. Mahiya ka naman sa akin. Habang naglalambing, sumenyas siya sa akin. Napilitan akong kunin ang telepono. Tiya, Xiao Xuan ito. Biglang naging seryoso ang boses ng aking biyenan. Ano na ang dapat mong itawag sa akin? Mama, ay, pero masyado kang mabilis. Kahapon lang namin sinabing pabilisin namin kayong magpakasal, ngayon ikinasal na kayo. Tumatawang sabi ni Ginang Jiang sa kabilang linya. Kailan niyo ba ako bibigyan ng malusog na apo, ma? Jiang Z, hindi sumang-ayon. Sige na, ma, hindi ko nasasabihin. Talagang kapag babae, hindi na mapipigilan. Nang hapon ding iyon, ang apat na nakatatanda ay bumuo ng isang grupo sa chat na pinangalanang si Pamilya Chen at Jiang tungo sa pag-unlad at isinama kami ni Jiang Z. Iisa lang ang tema, kasal. Mula sa lugar, damit pangkasal, listahan ng bisita, hanggang sa mga regalo. Kung anong brand ng chocolate ang gagamitin, pinag-uusapan ng masigasig. Si Jiang Z ay natutuwa sa kanyang pamamahinga. Ipinasa ang lahat ng bagay sa kanila. Higit sa lahat, para sa dalawang inang ito na sobrang aktibo. Ito ay mas parang proyektong matagal na nilang inaabangan, hindi aming tungkulin. Si Jiang Z ay nakaupo sa sofa. Habang nagbabasa ng bagong travel guide, tinanong ako nang hindi man lang tumitingin, Honey, saan tayo magha-honeymoon? Hinihiwa ko ang binalatang mansanas sa maliliit na piraso, tinutusok ng toothpick at inaabot sa kanyang bibig. Saan mo ba gustong pumunta? Kinagat niya ito at ang kanyang mga mata ay naging hugis gasuklay. Gusto kong pumunta sa isang lugar na may dagat. Dapat may kulay asul, parang jelly. Dapat may maputing buhangin na malambot apakan, at saka yung tipong nakahiga ka sa kama sa gabi, makikita mo ang buong kalangitan na puno ng bituin. Tinitigan ko ang kumikislap na ilaw sa kanyang mga mata at pinisil ang kanyang mukha ng may pagmamahal. Masusunod, aking prinsesa. Pagkalipas ng isang linggo, ang kasal ay naganap ayon sa schedule. Ang tagpo ay engrande at kamangha-mangha, halos naging tampok sa buong proseso. Ngunit para sa akin, ang highlight ng buong kasal ay hindi ang pagpapalitan ng sing-sing, hindi ang paghalik sa nobya, kundi nang suot niya ang puting damit pangkasal. Hakbang-hakbang siyang lumapit sa akin, ang mga mata niyang tumitingin lamang sa akin ay nagniningning. Ang ingay ng buong mundo ay naging walang saysay sa sandaling iyon. Sa aking mga mata, siya lang ang nakikita ko. Siya na hindi pa marunong lumakad, sumusunod sa akin at sumisigaw ng masaya. Siya na nadapa at nasugatan ang tuhod, umiiyak ng malakas, ngunit isang piraso lang ng white rabbit candy ang makapagpapasaya sa kanya. Siya na unang nagsuot ng maliit na bag ng libro. Kinakabahang humahawak sa gilid ng aking damit, ayaw pumasok sa silid-aralan. Siya na nakatali ang kanyang buhok sa mataas na ponytail, sa tabi ng basketball court. Sumisigaw ng aking pangalan at sumusuporta sa akin. Siya na nakapasa sa parehong unibersidad, sa karamihan ng tao sa seremonya ng pagbubukas. Nakita agad kita. Isang tagpo pagkatapos ng isa pa, sa huli, ang lahat ng mga eksena ay huminto. Huminto sa sandaling ito, siya na nakasuot ng puting damit pangkasal, may hawak na bulaklak, hakbang-hakbang na matatag na lumalapit sa akin. Lumakad siya mula sa aking pagkabata, dumaan sa aking kabataan, at sa huli ay pumasok sa aking puso. Sasamahan ako hanggang sa aking huling hininga. Sa ikalawang araw pagkatapos ng kasal, sumakay kami sa flight papuntang Maldives. Nagpareserba ako ng isang independenteng water villa na may ganap na pribadong dagat at infinity pool.
Ang silid ay may 360 degree na palibot na sahig hanggang kisaming mga bintana. Kahit na nakahiga sa kama o nagbababad sa bathtub, makikita mo ang dagat na nagbabago ang kulay. Ang bubong ay isang malaking, nabubuksan at naisasarang dam na gawa sa salamin. Pagpasok ni Z sa silid, ay bumulalas siya ng maliit na sigaw. Pagkatapos, parang masayang paru-paro, nagtatakbo siya sa malaking silid ng nakayapa. Chen Yuxuan, ang ganda-ganda naman dito. Humiga siya sa malambot na kama. Gumulong siya ng 2 beses, at pagkatapos ay dumapa sa gilid ng kama, nakadikit ang pisngi sa malamig na salamin. Tinitignan niya ang dagat sa labas habang humihikbi. Pakiramdam ko, nakatira ako sa palasyo ng kristal. Lumapit ako, at niyakap siya mula sa likod. Nakapatong ang baba ko sa balikat niya. Gusto mo ba? Gustong gusto ko. Gustong gusto ko. Itinaas niya ang kanyang ulo at hinalikan ako ng malakas sa mukha. Ang galing-galing mo, asawa ko. Ngumiti ako at itinuro ang kanyang maleta na sumasakop sa kalahati ng lugar at halos umaapaw na. Hindi mo ba bubuksan para tingnan ang sorpresa na inihanda ko sa'yo? Para sa sikretong ito. Matagal siyang naghanda ng palihim. Hindi niya ako pinahintulutang hawakan ang mga bagay sa loob ng maleta. Nang marinig ang sinabi ko, biglang lumiwanag ang mga mata ni Z. Umiti siya ng nakakaloko. Umalis siya sa aking yakap at itinulak ang malaking maleta. Naghihintay na ipakita sa iyo ang yaman. Makalipas ang ilang sandali, maganda ba? Maganda. Taos puso akong pumuri. Para siyang nakatanggap ng paghikayat at tumakbo sa gilid ng pool. Sinubukan niya ang kanyang paa sa tubig. Pagkatapos ay lumingon siya at kumaway sa akin. Halika, asawa ko. Noong hapon na yon, nagbabad kami sa pribadong infinity pool, umiinom ng malamig na katas ng buko. Pinapanood ang mga sigol na lumilipad sa itaas. Para siyang sirena, masayang lumalangway sa tubig. Habang ang karamihan sa oras ko ay nakasandal lang sa gilid ng pool, sinusundan siya ng aking mga mata. Pinapanood ang kanyang walang alalang ngiti. Sa tingin ko, sa mundong ito, wala nang mas magandang tanawin pa rito. Sa gabi, nasa terasa kami, ang huling sinag ng paglubog ng araw. Ay nilamon ng dilim. Pinindot ko ang remote control. Dahan-dahang bumukas ang salaming dam ng silid. Ang kumikinang na Milky Way ay ipinakita sa amin ng walang pag-aalinlangan. Hindi mabilang na mga bituin na parang brilyante, na nakadikit sa malalim na asul na velvet. Sa ganitong nakamamanghang tanawin, sumandal si Z sa aking balikat. Napatulala na siya. Diyos ko, bulong niya. Dati, sa mga litrato ko lang. Nakikita ang ganitong tanawin. Niyakap ko siya ng mahigpit at bumulong sa kanyang tainga. Sa susunod na gusto mong manood, madalas na tayong pumunta rito. Iwikil sa gabi, malamig ang simoy ng dagat. Binuhat ko siya pabalik sa kwarto, pero bigla siyang kumawala. Sa pagkakataong ito, kumindat siya sa akin ng misteryoso. Muli siyang pumasok sa Jade. Sa pagkakataong ito, ang tagal ay halos 1 araw. Nang halos maubos na ang aking pasensya. Sa wakas ay bumukas ang pinto ng Jade. Napahinto ako sa paghinga. Nagpalit siya ng itim na kasuotan na malaswa. Kaunting tela ang gamit, sapat lamang para takpan ang mga importanteng bahagi. Mga manipis na tali. Ay bumabakat ng kahalayan sa kanyang maputing balat na binabalangkas ang mga nakamamanghang kurba. Kung ang nauna ay nakakapreskong soda na may lasang lemon, ang isa naman ay isang baso ng napakatapang na cocktail. Ang pagtingin pa lang ay sapat na para malasing ang isang tao. Tila hindi rin siya komportable. Niyakap niya ang kanyang dibdib gamit ang kanyang mga kamay, ang kanyang mga pisngi ay namumula, ngunit nagpanggap pa rin siyang kalmado habang naglalakad sa harap ko. Ito. Hindi ko makontrol ang paggalaw ng aking Adam's apple. Medyo paos ang aking boses. Nag-alangan siya, ngunit sumunod pa rin siya sa akin. Hinila ko siya sa aking yakap. Pinaupo ko siya sa aking kandungan. Agad na nanigas ang kanyang katawan. Nakakapaso ang kanyang balat. Ibaba ko ang aking ulo at idinikit ang aking mga labi sa kanyang maliit na tainga. Ang nakakapaso kong hininga ay dumampi sa kanyang leg. Gen Z, gusto mo ba akong patayin? Naging malambot ang buong katawan niya dahil sa panunukso ko. Hinihinal siya, ngunit hindi pa rin siya nagpatalo. Mayroon pa akong isa na mas maganda. Tumawa ako ng mahina at hinaplos ng aking malaking kamay ang kanyang payat na baywang sa kabila ng manipis na tela. Nararamdaman ko ang makinis na pakiramdam sa ilalim ng aking palad. Hindi na kailangan. Sa tingin ko, maganda na ito. Maganda? Gusto ko itong punitin ngayon. Pagkasabi ko nito, hindi ko na siya binigyan ng pagkakataong magsalita at hinalikan ko ang kanyang bahagyang nakabukang labi. Bumagsak ang liwanag ng bituin mula sa simboryo na naglalagay ng batik-batik na anino sa malinis na puting kumot. Walang pagod na hinahampas ng mga alon ang mga haligi ng villa na tumutugtog ng pinakasimulang musika. Ang gabing ito ay tiyak na mas maningning kaysa sa kalangitan na puno ng bituin at mas malalim kaysa sa dagat. Sa huli, hindi rin kami nakapunta sa maraming lugar sa paglalakbay sa isla. Si Gen Z ay parang pusang walang buto. Ang buong katawan niya ay nakahiga sa silyang pahingahan sa terasa, ayaw man lang niyang igalaw ang isang daliri.
Suot niya ang kanyang salamin sa mata. At nakabalot sa aking kamiseta. Ang kanyang dalawang makinis at tuwid na binti ay nakalaylay. Lumapit ako na may dalang plato ng bagong hiwang prutas at inilagay ito sa kanyang tabi. Mahina siyang nagreklamo, ang boses niya ay may bahid ng garalgal. Chen Yuxuan, natuklasan ko na. Inalis niya ang kanyang salamin sa mata at ipinakita ang mapanghusgang mga mata, tahimik akong tinitigan. Sa paglalakbay na ito sa isla, mas maganda pa ang kisam ng ating silid kaysa sa tanawing nakita ko. Pinagmamasdan ko ang kanyang buhok na ginulo ng hangin ng dagat, at ang kanyang mga mata na nagniningning sa tubig, ngumiti lamang ako. Pagkatapos yumuko ako at nag-iwan ng mainit na halik sa kanyang tainga gamit ang aking mga gawa. Hindi na siya nagkaroon ng lakas upang maglabas pa ng anumang reklamo.